easy na kasi ang life ngayon kaya yung mga ngayong generation is mas, hindi ko sinasabing lahat, pero parang weak, mahihina, maiiksi ang pasensya. Dinidepende sa technology lahat ang ano, To be na-improve fair, improve, 'di ba? dahil sa Hmm. technology, gusto ko lang i-point out, okay, anyway, Mhm. yun lang, gusto ko Restriction nga. oh, tignan mo, nawala yung restriction. Anyway, wala. Restriction Inside nga, joke, eh, inside joke it's a lang, joke. inside joke. Di mo magi-gets pero gets namin dalawa. Anyway. Anyway, Oh, 'di ba restriction nga, eh. Okay, okay. next topic. Next topic. Next topic, okay. Next topic. Hello! Welcome! Midnight Crisis special episode. Here I am, Sign Explainer in the SIGNN special episode kasi kasama ko right now live in the studio audience. Clap, clap, clap. Ang aking mama. Si Hi, Mama. mama. Yun yung Just pangalan mo just before. call me mama. Ano No, gusto mong prefer? Like just Mama or mama ko. No, Corazon, it's Maria, mga name? they call me Honey Kim. Honey Kim. Oh yeah, Yeah, yung yeah. nickname mo before. This Yeah, is yeah. call me Honey Honey Kim. Kim. There we go. So I'm very happy. Nag-visit siya here sa Mhm. New Jersey for Mhm. a week. Actually, hindi nga week, 4 days. 4 days, 4 days, lang. 4 days in So, a row. ano bang word yun? Inaniniyaan? Parang ganun? Anong word yun? What? Inaniniyaan? What? Anong word yun, ma? Yung parang pinagbigyan. Parang ganun. Oh, okay. Anong word yun? Inanyayaan ba? Parang ganun? Inanyayahan mo ako Parang ganun. dito? Yeah, in-invite mo ako. In-invite Yeah, in-invite mo na ako bigay mag-guest. time. First time. First time, yeah. Kasi Yeah, first time. very, si mama, avid supporter every week. But Yeah, every week. Every very week. happy Yeah, si of mama. course, With of us, course. mga guests namin, kalukuhan namin yung Jabez. So, thank you, Okay, mama. yeah. We Thank can you for talk being here. we can talk everything under the sun. Everything. It's okay. It's Okay. okay. Yes. So, yeah, just So, good evening to all of you, to everybody out there, mga kaibigan ni Sign, and mga ka-midnight crisis ni Sign, yeah. and ups and down, and where are you, Aldous and Jabez, Yeah. you know? Yung Okay. sana okay lang kayo, guys. Hindi namin makuha si Jabs man kasi busy, being father and stuff. Mhm. So, I guess makaka-relate ka kasi like, Yep. topic natin. Okay. Pero yeah, I don't know, like, start kasi like, kung mag-usap tayo syempre, pag personalan, ano na agad, like, wala na tayong need. Ngayon, medyo malinis kasi syempre, like, pang public consumption yung topic. Okay. Okay. I guess parang, paano mag-start? It's just like, very interested lang ako sa journey mo kasi, No. hindi ko sasabihin yung exact age mo kasi doon ako Of recently course. napagalitan. Okay? Well, Kasi I'm a na-chismis senior. ko. I'm a senior. I'm Yun a na lang. senior. Okay. Senior na lang. Pero I'm a doon ako senior. napagalitan ni mama na nang nasabi ko out loud yung age. Mhm. It's a no-no pala for mama. So like sasabihin ko na lang like at your age, Okay. 'di ba na hindi halata, by the way. Mag-google kayo kung ano may age niya. Hindi halatang yun yung age niya. Very nasa genes natin. So I'm thankful nasa genes natin yung pagiging youthful. Kasi ilang beses akong nasabihan sa work, even sa mga like outside sa friends na Mhm. ang akala nila, kilala ko na sila for yung isa for a year and a half na ko siya kilala here sa US. Talaga lang, Nagulat siya for the first time a few weeks ago when sinabi ko na like I'm 26 kasi akala niya I'm 19. Ganun ako kabata sa ano nila, sa perspective. Maybe kasi like, pag Amerikano mas matatanda yung tsura, Yep. Pero Exactly. yun like yung the young genes. Mhm. I'm very thankful doon. So, I guess yun yung pag-usapan natin yung journey mo as a human being. I guess kasi hindi siya masyado napag-usapan or hindi mo masyado share ng, normally. So, I guess, paano ba? Kasi, yeah, just, saan tayo Just what? mag-start? Saan mag-start? Kamusta ang Yeah. childhood mo? Basically. Childhood ko, lumaki ako sa bukid eh. Lumaki ako sa isang baryo sa bukid ng Luzon, Central Luzon. Lumaki ako doon. Then ako nag-elementary, and then, elementary pa rin. Lipat na ako ng bayan. Lipat ako ng Central, then ako nag-high school. And then, yun, So, probinsyana ka, lumaki ka in the province. probinsyana ako at laking gulay.
laking gulay. laking gulay, laking gulay, laking lakad. Kasi dati wala pa kaming kuryente, wala pa kaming So it's wala kaming experience yung lampshade, yung Oo, lamparya din. lampara. Wala kaming kuryente and wala kaming hindi pa sementado ang daan, Yung sa wire. gano'n. It's a war. Ay, sawar It's a ba, war. sawar. Yeah. Okay, Oh. yun. Tapos, I'm getting married early. At a Oh. teenager. Basically teenager, then yun, Mhm. yun. So parang I feel like yun yung I guess marrying at a young age. I feel like yun kasi yung parang usual ewan ko sa generation before na Case to case basis yun, case to yeah. case basis. Yung iba is, talagang nakakapag-asawa ng bata pero yung iba is late. Ang advantage lang ng bata kang nag-asawa or ang bata kang nagpamilya or bata kang nag-anak is natatapos ka ng maaga, mabata ka pa, malalaki na yung mga anak mo. Yes. Okay. Yes. Ang disadvantage ng matanda ka ng nag-asawa, halimbawa 30 ka na, 50 years old ka na nung ka palang graduate ng high school or mapagkakamana ka ng lola ng anak for mo sure. na sino yung nasa gate na sumusundo sa'yo, that's your grandma or your granny. No, that's my mom. No. Sasabihin sa'yo, what? That's your mom? Yeah. Yun yung advantage. I guess kasi sa edad, di ba? Yung Oo, pero ang risky lang ng bata ka is masyadong, ano tawag doon, hindi mo alam ang buhay, di ba? Pwede kang ma-shock. Ando na yung shock Yeah, talaga. yeah. Pwede kang sumuko agad kasi life is not easy to have kids at the young age. It's not easy. For sure. Yeah. I feel like yung Lalo kung wala kang moral support for the family. For sure. Yung you walk alone. You fight alone. Ganon. So, mahirap na maging mom at young age. Yeah. Kasi wala kang pagtatanungan, wala kang ano lang talaga, sariling sikap, sariling pagod, sariling lahat. Pag-aralan mo lahat ng hindi na ibibigay ng libro. yeah, Yun, experience ganon, life, right? experience, yeah. Yun. Yeah. Pero kung may back dun sa college, dun sa like parang starting early, I feel like sa province kasi it's a quiet life. Wala masyadong ginagawa. Walang nangyayari. So like parang Yeah. eventually, minsan talaga like parang okay, hindi naman sa boredom minsan pero quaint yung buhay, maliit lang. So kaya I feel like hindi siya surprise sa'yo na like young ka nag-start in a way na maging parent. Mhm. Kumbaga, No, I starting my marriage life sa Manila na. Makati Manila. na, yeah. aha. Makati na. Hindi, Makati City before Makati yun. City, Makati oh, City. yeah. So yun. Umalis na ako sa bukid. When Well, I- ito yung thing actually, like we can segue. So like parang kasi lumaki ka sa province pero knowing you, I feel like nahawa ko sa'yo na hindi ko kayang lumaki sa province din. Like parang feeling ko Parang nagsawa City na, boy parang hindi, parang ayoko na doon. Noon pa, balit pa ako, iniisip ko, ayoko ditong tumanda, ayoko dito. why? I feel like ano yung naka-influensya sa'yo para isipin mo na may Okay. pa sa labas ng baryo. Okay, when I was young, nakikita ko kasi yung mga doon sa amin, sa baryo namin, ganito. Sa baryo namin is nung lumalaki ako, may tindahan doon sa kanto. Yan, nasa ano pa yan, nasa mind ko pa yan ha. May tindahan sa kanto. Pag yung baryo lang namin I talk about my baryo ewan ko sa kabilang baryo pero kung sa anong specific baryo. Oo, yeah, yung yeah. baryo. Pag bumibili ko ng tindahan, di ba, bata ka, pinagbibili ka sa tindahan. Merong mga doon, merong mga matatandang lalaking nakataas ang tuhod na nagkukwentuhan, nagkakape sila, yun, Aha. nagkakape sila. So, matatandang lalaki na, oy, hello, yung hindi hilaw, oy, saan pupunta? Yung ganon. Tapos naririnig ko siya, aware na ako sa mga ganon. Aware na ako na yung mga lalaki ang nakatambay sa kanto. Okay, sa amin sa baryo namin. And then, ang ayoko doon, when I was young, naririnig ko yung mga lalaki na kung ano yung pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila yung dumadaan.
Okay, So, halimbawa, example, aha. si Petra, "Uy Petra, saan ka pupunta?" Sabi, "Oh, diyan lang sa ano, sa bayan." Eh, wala pang kuryente no'n, Mhm. exactly, naglalakad. Pagkatapos nila, hindi ako tsismosa, pero naririnig ko kasi dahil sa tindahan ako or aware na ako dun sa mga kilos ng mga taong baryo. Okay, ganito, sabihin nila, alam mo ba 'yan si Petra? Nililigawan niya ni ganito, hindi, ganito gano'n, ganito maraming mga gano'n, mga jump into conclusion ba tawag Yeah, doon? yeah. Na naki-create nila dahil, retired na sila, mga matatanda na sila, wala silang Sige, magawa kung hindi para sa'kin tsismis yun, eh. Pero fun sa kanila. Pero ayoko nung way. Ayoko nung way na gano'n. ayaw mong Kaya nung lumalaki ako, sinasabi ko sa sarili ko na ayoko dito na tumagal, ayoko dito na paglaki ko, actually ang gusto kong paglaki ko maging abogada. wow. Yeah, or ano, gusto ko may sariling office. Gusto ko boss ako. Mhm. Yun yung childhood ano ko, gusto ko boss ako. So, hindi nangyari kasi ganito yung life, eh. Hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Kahit sabihin mo pang, sisikapin kong mangyari ganyan, ganyan, hindi. Merong nangyayari sa buhay mo hindi mo gusto. Mhm. So, makiki-ride on ka na lang dun sa nangyari sa buhay mo, 'di ba? Mhm. So, kaya lang puwede mong, sa life experience ko puwede mong baguhin ang nangyari sa'yo. Yung kailangan halimbawa kung yung kasabihan na kung saan ka nadapa dun ka babangon, okey. So, dapat kang bumangon para ka maka-move on, Mhm. 'di ba? Hindi ka puwedeng para sa'kin, hindi ka puwedeng nadapa ka na nga, nadapa ka na dun sa life na yun, kung hindi mo naman gusto, huwag mong i-embrace. Kasi hindi mo gusto yung life na nangyayari ngayon, Hindi mo gusto yung life na nangyayari sa'yo ngayon. So, nasa sa'yo yun. Kung gugustuhin mo, di magsasakripisyo ka dahil ayaw mo yun, 'di ba? Mhm. Pipilitin mo yung sarili mo, mawawalan ka naman ng freedom. Dahil sinusunod mo lang yung kung ano yung pattern na nangyari. So, sa'kin kasi, inano ko, dinivert ko na hindi, ayoko ng ganitong life. Ayaw mong so nakita mo yung in a way ba nakita mo yung sarili mo nung naririnig mo sila na magiging ganito ako in 50 years time, Ayoko, yeah? ayoko, Na ayoko, sobrang ayoko. boring ng buhay, walang At saka nangyari, pinagtsitsismisan mo lang yung buhay ng iba. yeah, gusto ko mag-grow. Gusto ko mag-grow na no, bata pa ako naiisip ko na lahat ng tao is may freedom, yes. Freedom nilang magsalita ng gano'n sa kapwa nila, okay. Bata pa ako naintindihan ko na 'yun. Sila 'yun kasi. Pero ayokong maging gano'n. Ayokong mahawa ako sa gano'n. Ayokong into ako sa gano'n, yung gano'ng way of life. Ayoko ng gano'n. Yeah. Ayoko sa probinsya, ayoko. Kaya, mabuti na Yeah. naalis ako do'n. Naalis ako Yeah, do'n. nakahanap ka 'Yun, naman. nakahanap So, ako ikaw yung ng parang way. country girl, parang kanta ni Taylor Swift yung "One day I'll be living in a big old city." Parang Mhm, mhm, mhm. nakaka-relate ka ba sa Exactly, gano'ng song na exactly, parang, "Aalis ako dito exactly. sa" yeah. So, parang gusto mo weirdly, gusto mong maging anonymous, gusto mong hindi ka makilala? Gusto mong maligaw ka sa city na part ka ng No, gusto ko lang mag-grow. yeah, Gusto ko okay. lang mag-grow. Kasi yung Okay. nakikita ko Kasi is akala ko ayaw mong makilala ka na like alam no. niya yung buhay, mas Ano, alam pa nila yung buhay mo no, no, no. kaysa Karapatan sa'yo. nila 'yun, Ang sa'kin is, sila 'yun, Binibigyan ko na, justify ko na sa na ano, bata pa ako naiintindihan ko na 'yun, Sila 'yun, Kumbaga katwiran nila 'yun, hindi mo puwedeng i-contest 'yun dahil katwiran nila 'yun, sila 'yun, 'di ba? Mhm. So, karapatan nila 'yun, sige. Kung naaano ka sa attitude, example, kung naba-bother ka sa attitude ng isang tao, halimbawa lang, may kaibigan ka na ang attitude is ganito, ayaw mo. Mhm. Huwag kang pa-hero. Ayaw mo, Eh di, iwasan mo na lang siya. Ayaw mo ng way niya, Yun yung I guess yun yung Ang way dali na kong like kausap. yeah, yeah, yeah. Yun yung parang nakukuha ko recently Yeah, ang dali kong sa kausap. past years ever since kasi ano ako like parang
before like lalo na like mga last year, Mhm. talagang hindi mo sa pinipilit pero iba talaga yung atake ko personally sa like sa life like Yeah. pero like parang nagigets ko yung point mo na like kung ayaw ng tao sa'yo or ayaw, wag mo nang ipilit kasi, Oo, kasi sila yun, eh, kung ayaw, di ayaw, yung Yeah, gano'n, yeah, yeah, yung yeah. gano'n. Para maging easy ang life is matuto kang matuto kang tanggapin yung individual tayo, eh. Mhm, Hindi mo puwedeng, i-impose sa isang tao yung gusto mo, na ayaw naman niya, mhm. 'di Kasi ba? yung thing, yeah, yung imposing Yung yeah, ini-impose mo yeah, na, "Believe me, ganito, gano'n." No, yeah, no. Eh, ako 'to, eh, ikaw 'yan. So, magkaiba nga na tayo ng yeah. pangalan, 'di ba? Definitely compromise dun, right? Yeah. I guess pero sometimes kung pinipilit mo na talaga na hindi nagba-budge yung ibang part, yung isang No, part merong mga is time situation na may example, husband and yeah, wife, relationships for sure. compromise 'yun. Yeah. Husband and wife, kung mahal mo yung isang tao or girlfriend or boyfriend, ganito. Kung mahal mo yung isang tao, magko-compromise kayo na, ah, ito ako, okay. So, pinipilit yung mag-mix, pinipilit yung magkikipag-compromise ka nga para magkasundo kayo. Pero kung individual naman kayo at wala naman kayong relasyon at wala kayong kaibigan, hindi naman kaibigan lang, kundi kaibigan or kasamahan mo or kapitbahay mo, bakit mo kailangang gustuhin yung kapitbahay mo, ayaw mo yung ugali? Yeah. Yung So, I gano'n. guess going back yun yung reason why parang okay Gusto kong mag-function that way. gusto kong umalis do'n. How do you, I Gusto kong umalis guess, do'n. regarding to personal na stuff? Kasi like medyo mind-blowing kasi like Hmm. sa mga nakakaalam, yung nakakaalam talaga. Akala mo artista, no? Pero like ang laki ng family tree namin and gusto kong i-delve into yung ang dami niyong magkakapatid. And ikaw yung Oh. panganay, right? No, I'm Oh, not, like, Ganito, we're 9 actually. We're actually, 9. ko lang nalaman niya. Ngayon ko lang, Oy, I'm a we're fake. 9, namatay yung dalawa, Wow. and namatay yung dalawa, then 7 na lang kami. Tapos namatay ang, eldest and sumunod na eldest brother and eldest sister. So ako na yung That naging is, I didn't panganay know that. ngayon. ID ko, wow. Ako na yung naging panganay ngayon sa mga siblings, ako na yung naging panganay. So ganito lang 'yan. Ang life is, Yeah, anong life na, realidad 'yan, ganito. 'Pag ang panganay, may kailangan ng panganay, may boses ka dapat. So, para ka magkaboses sa pamilya, sa Pilipino or sa iba or sa experience ko, ewan ko sa lang sa iba, pero sa experience ko, para magkaroon ka ng voice, ng awtoridad sa pamilya mo is kailangan na makita nila na deserve ka. Deserve ka na pakinggan nila, deserve kang kasi kung wala kang ipinapatunayan sa kanila na deserve ka, hindi ka din nila respetuhin? irerespetuhin at hindi ka din nila igagalang. Babaliwalain ka nila. Kasi sasabihin nila, literal na, kung yung paano ka mangangaral or paano ka magpapayo or paano ka makikialam sa mga kapatid mo. Kung yung sarili mo nga, hindi mo kaya, kami pa yung over the top mo. Susunod sa'yo. Oh, yeah, kami so kailangan maging ka na, hindi, sundin mo dahil ito ang tama. Hindi naman sa sundin kung hindi ipakita mo na Deserve ko sundin. rerespetuhin ka. Una, may saying ako nung bata ako, hanggang ngayon yung saying ko, ganito. May mga tao or may mga pamilyang ganito, mahal ka nila dahil hindi sa pelikula 'to, totoong buhay 'to, may mga ganitong sitwasyon, mahal ka nila dahil kailangan ka nila, dahil malaking pakinabang nila sa'yo, okey. Rerespetuhin ka dahil may nakikinabang sila sa'yo. Yun yung saying na kailangan kang magkaroon ng power or kailangan kang magkaroon ng, status na gano'n para ikaw, maging, ng pamilya. Hindi parang wala kang voice kasi 'pag ikaw yung pinaka-literal na pinakamahirap, pinakamahina, palpak yung buhay mo. So hindi ka aanuhin ng mga kapatid mo 'pag gano'n or
or mga kaibigan, mga ibang tao, hindi ka masyadong importante. Yun. Hindi ka masyadong importante. Aha. Ganon. Anong feeling na, ayaw ko kung willing ka maging personal, okay lang naman, na hindi. Kasi na-curious na ako, anong feeling na hindi ikaw yung supposedly kuha ng responsibility na pagiging panganay, right? Kasi siyang pala kayo, halo ko 7. So, like, ano yung feeling na, I don't know kung when nangyari yung mga nangyari, pero it must have been a weird feeling na dati, nasa pangatlo ko lang, ganun lang. And then, biglang nakuha mo yung responsibility na ako mo, either kung gusto mo man o hindi, yung responsibility mo sa kapatid mo, mga mas nakakamanod sa'yo. Anong Ganito feeling yan. na nagbago yung Ganito responsibility yan. mo sa kanila? Pag kasi marunong ka magmahal sa sarili mo, marunong ka ding magmahal sa kapwa mo. Okay? Hindi Love kaila yourself to love others. Yeah, unahin mo muna ang pagmamahal sa kapwa mo. Kailangan daw kasi ng tao, natutuhan ko rin yan through my life until now, na kailangan mo magkaroon ng pakinabang sa ibang tao para magkaroon ka ng value. Ipakita mong worth it. Ibigyan kita ng example. Yan silyang maganda na yan. 100,000 yan, example. Hindi naman pwedeng upuan. Hindi pwedeng upuan kasi pinagbabawal kasi mahal. Itong silyang inuupuan ko is 100 pesos lang. Pero ang dami nakikinabang. So, alin ang mas pakipakinabang. Yun. So, ako ganun kasi. Kailangan may makinabang sa akin para magkaroon ako sa sarili ko. Para magkaroon ako ng worth value. Para magkaroon ako ng So, value. nakadepende yung value mo sa ibang tao. Do you think like it's a healthy? It's a do you think healthy. na Mental health, it's a healthy, na interesting. magkaroon ka mapakinabangan ka ng ibang tao para magkaroon ka mas more ng value. Hindi pwedeng dito ka lang Tingin mo ba it's more concentrate sa purpose? Like may purpose ka? Yun ba yung word? Kasi hindi purpose yun. Hindi purpose value talaga, pakinabang, worth ang mo. Kailangan maging worth para binuhay ka ni Lord, binigyan ka na kailangan may makinabang naman sa'yo para magkaroon ka ng value dito sa mundo. Yun sa akin. Yun yung natutuhan ko na kailangan kang magkaroon ng kailangan may makinabang sa'yo or kailangan meron kang hindi yung paano ba sasabihin yun nang hindi ka makakasagasa ng tao. Kailangan ka nang magkaroon ng means para mapakinabangan ng ibang tao para masabi mong worth it akong nabuhay kasi may mga natulungan akong ibang individuals. Yeah, Individuals. Legacy. Yung legacy mo na hindi kasi ang tao is hindi nabubuhay ng sa sarili lang eh. Hindi pwedeng mabuhay ka. Hindi ka pwedeng mabuhay ng sa sarili mo lang. Mahirap ang buhay. Life is very hard. Yeah, sa mga mayayaman hindi. So sa mga katulad na literal na isang kahig santo ka, life is napakahirap. Okay. So ang pag-aralan mo ngayon, mahirap na nga yung buhay eh. Hindi mo pwedeng i-drawing ang life, di ba? Kung pwede lang nating i-drawing ang life, di lahat tayo nag-drawing ng mayaman tayo, di ba? Lahat yung maganda ang i-drawing natin kasi pwede pa lang i-drawing ang buhay. Hindi nga pwedeng i-drawing ang buhay eh, di ba? So ang ano ko is binigyan ka ng medyo opportunity na ganito, kailangan tumulong ka naman. Para sa akin kailangan tumulong ka sa mga hindi nabigyan ng oportunidad na katulad dun sa'yo. So, you think yun? Like, Yun. I guess yun yung parang kasi growing up, yun yung parang nakita ko, I won't maging personal or not, pero like kasi may tendency ka before talaga to really give yourself sa ibang tao. I mean, financially, lahat. Kumbaga to the point na yun, naging vessel ka para yung ibang parang mabuhay ibang tao, parang ikaw yung naging oxygen, nila. Ayaw ko masyadong Oxygen tank. Parang ikaw yung oxygen tank nila to like keep going, right? Kumbaga, and at one point, I'm proud of it. And gusto ko yun. Gusto ko yung ginagawa ko. Hindi ko pinipilit yung sarili ko, hindi ko gusto ko yun. Pero for sure, at one point, I don't know, like you personally, you want to do it, right? But syempre at one point, like, na-set aside mo na kasi yung ikaw as a human being, right?
para sa ibang tao to like keep going. So, nandito ka na sa age ngayon na like, of course, meron ka ng maraming time, na blessed ka with so much time to like think about, you know, parang nagka-catch up ka na ngayon sa hindi mo na-experience. Yeah. Right? May mga Pero things na nangyari sa'yo ngayon na like, nakaka-catch up mo na. Pero Oo. para sa akin, like, anong feeling nun na for the longest time though, talagang ikaw yung kumayod for such a big family with such a big Hindi, responsibility. dati kasi is, siyempre tao lang ako. Dati kasi is, naaano ako, na-e-exhaust din ako Yeah, sa, burnout. For sure. burnout Yeah. din ako sa problema. Minsan sabay-sabay, minsan parang Hindi mo gusto kong problema eh. sumuko. Problema nila nagiging Oo, problema mo. gusto kong sumuko. Kaya lang, napag-aralan ko na kung paano pag-aanin yung problema. Ayun, yun yung pinag-aralan ko. Nung tumatanda na ako, paano pag-aanin ang problema? Paano mo tatanggapin ang sitwasyon ng hindi ka madadamage ng husto? Ano Yeah. yun? So, paano? Pag-aralan mo. Ikaw, Ako- ano yung means mo para matutunan mo yun? Ako, dasal, saka experience, madali akong madala. Madali ka madala. Madali akong madala. Wag mo akong, madali akong bumigay. Hindi ako nagagalit sa tao. Yun yung for sure. Hindi ako nagagalit sa tao, pero umaayaw ako ng tao. Bumibitiw ako. Pag once na na-abuse ako, once na kasi ako transparent sa friends, sa family, transparent ako, binibigay ko yung lahat 110%. Kasi ang katwiran ko is genuine yung genuine yung pagtulong ko, pakikisama ko, lahat genuine yan. Walang nag-uutos o walang vested interest. Wala. Genuine yung pinag. So pag napalpak, nagsasakripisyo ako, bibitaw ako. Kasi ang katwiran ko, hindi ikaw ang nawalan. Ay, hindi ako nawalan, ikaw ang nawalan. Nawalan ka ng isang matinong tao na makakausap mo at makakasama mo. Yeah. Kasi I know myself. I know myself na ginagawa ko yung genuine na pakikisama at saka pagtulong. Yeah. Yun, maganda maano sa mental health ko yung pagtulong at saka yung pakikisama. Kasi hindi nabuhay ako ng ganun yung naging pattern ng buhay ko, pakikisama at pagtulong. Ganun. Well, likulan tayo for a bit. So, sabi mo kasi like you're growing up na ganun ka pa kasama. Fun fact na natutunan ko ngayon lang. Actually, parang recent lang yung nag-visit ka for the week. May nakita kang picture the other day. I guess pwede natin pakita dito. Ayan, right now. There we go. Yeah, malabo Kasama na eh. mo, malabo na. Pero kasama mo, Mhm. sila Nora Honor. Sino pa ba isa? Melissa Mendez, Melissa Mendez, sila Richard Gomez. Yeah, ganun. Explore ako eh. Yeah, wait, so pause. Pause. Merong alternate timeline ng artista ka? Or naging artista ka at one point? Yeah, at yan one ang point. So like, Ngayon mo lang kaya naisip ko like interview ka kasi like, okay, marami nangyari, like medyo skip tayo, pero gusto kong maging topic to kasi, syempre, course, may ginagawa natin ngayon, very, ito na yung new wave of like showbiz na like podcast, online, YouTube, and ganun. Syempre, theater, kaya nag-mascom ako. Nasa dugo pala natin yung pagiging artsy-fartsy, art. So like, Oh yes. paano nag-start tong acting career? Like, doon ako nagulan na like, nagulan ako may fiction na like, kaibigan mo si Nora Honor, what? And si manager, I think parang, anong nangyari? Yun, sige, start mo na lahat. Naging kaibigan kasi akong columnist. Okay. Columnist, kinuha niya akong guest. Naging kaibigan kami for a while. Nag-gym ako dati. Oh, wow. Yeah, nag-gym ako dati. So, sa gym ko nakilala yon. And then, yun. Gusto mong lumabas sa ganito, sabi ko, magkano kagad? Wait lang. I mean, sa panahon dati, feeling ko mag-work yan. Sa panahon ngayon, feeling ko hindi na. Kasi pag may mag-gym na babae, tapos parang, No, hindi. Kasi sa gusto ko gym is sumikat. hindi ako. Ang sa akin kasi dati is, bakit ako pumayag ng so ganun? So, na-discover ka. experience una. So, yun, na-discover ka. Yun. Yeah, na-discover. Una, experience. Ang dami kong artistang nakaharap, nakausap. Yung ganun. Pinag-aralan ko yung takbo. Hindi ko pwedeng maging means. That time, hindi ko pwedeng maging means ang pagiging
pagiging starlet or artista or ano Pero that nandun ka na, time. right? Like, Hindi, kasi kailangan ko ng consistent income dahil that time is I'm a single mom. maaga kang Yeah, I'm a single mom. So hindi ko pwedeng i-compromise ang food, ang education ng family ko dahil gusto ko lang to. Hindi pwedeng kasi once na naging magulang ka or naging mom ka, is hindi mo uunahin mo muna yung welfare ng anak mo kaysa sa'yo. Ako gusto ko pang mag-aral, gusto kong pumunta sa ganitong lugar, hindi pwede. Lahat ng hindi pwede, huwag mong gawin kasi may mas una kang naging responsibilidad at walang mag-take over ng responsibility mo kung hindi ikaw. Yeah. So, hindi mo i-set aside mo yung gusto mo. Hindi pwede. Hindi pwedeng So hindi mo nakita na sa parang path para Oh, maalagaan mo sila, that like, time that take- kasi hindi gano'n ka ano, hindi gano'n ka ano yung positive ano ko. At saka hindi rin ako magpupursue. Okay, yung sa akin hanap buhay at saka experience. Nakita kong negative to. Nag-stress Hindi ko magiging means to. Negative to. Mas maraming masasayang na oras kasi. Maraming Diba? masasayang na oras deal, mingle. party, hindi pwedeng ganun. Importante yung 24 hours ko eh. Hindi pwedeng ganun. Kasi nga, divide ko lang yung 24 hours ko sa dami ng responsibilidad ko. Yun. Yeah. Sa dami ng responsibilidad ko, divide ko yung 24 hours ko. And So, hindi siya hindi pwedeng, yung 24 hours, 12 na yung sa akin. Sa akin, alone lang yung gusto ko. Yung 12 oras, ang daming mag-aano nun. Tig 2 oras na lang yan. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Yeah. So, sa akin meron akong me time din. Meron akong me time, pero very thin. Kasi nga, mas maraming For maraming, decades. yeah. I feel like nandun yun eh. For decades Yeah. talaga. So, For decades. ano yung mga napagdaanan mo sa showbiz? Like, I remember, sabi mo, may kwento ka na in-interview kayo sa parang talk show, ganun. Like, nag-acting ka ba before? Like, anong... No, wala akong acting workshop kung hindi instinct lang. O ganito yung una ko, ganito. Yeah, ano yung una mong experience? Yeah. Ganito. Ito yung script. May mga ebidensya ako niyan. May ebidensya yung kapatid ko kasama ko, yung best friend ko kasama ko sa shooting. Ito, Ano yung lahat, like yung TV tips, show? yung Anong... TV show, TV show, regular wow. TV show. Then tapos ganito. Pwede mo sabihin yung name? Ano ba? Mahiwagan daigdig ni Nora that time. Okay. Mahiwagan daig. Daigdig ni Nora. Okay. May show pala. Channel 9, okay. Every week 'yon. Okay. So merong mga drama anthology 'yun, ganun. Wow. So naging guest ako doon dahil Okay. yung isang artista is hindi po pwede nag-abroad. Ako yung isinalang ng kaibigan ko. So siya yung manager ko. Siya yung naging manager ko. Okay. So magdala ka ng ganitong damit kasi Hindi sila provide. ay no, hindi nag-provide. Tapos binigay sa akin yung script. Sabi ko din sa kaibigan ko, kaya ko kaya to? Kaya mo yan. Tapos merong ngayon ang tawag doon, brainstormer ba yung ganun? I-coach ka, o sige, magbatuhan kayo ng dialogue. Tinitignan niya kung, hindi pa director yun yung pa lang yung na tinitignan ka kung kabisado mo yung linya mo. So, dapat lahat ng linya, kabisado mo. Kasi alam mo kung saan ka papasok. Yeah. Ganon. So, yun. It's a great experience, Buhay pa ang tatay ko nun. Tuwan-tuwa siya sa akin. Tuwan-tuwa siya. Kasi na-magazine ako, Wow. maraming chismis. Sabi ko, ayoko na. Marami ng chismis. So, hindi naman ako private person, pero hindi private person ang tawag dun eh. Low-key. Yung mga ganun. Ayoko na, chill lang. ayoko nang ganun. Na-expose yung buhay Oo. publicly. Yun, ayoko nang ganun. Maraming, alam mo sa showbiz, maraming bakla tomboy, maraming I feel like yun yung dark side ng showbiz, sexually kasi mag-explore ka talaga. sila yung magkakabarkada, pero masaya.
Kasi ang dami kong barkadang tomboy, ang dami kong I barkadang feel like bakla. speaking of, like, gusto ko lang i-bring up siya. I feel like sobrang thankful ako sa Mm. upbringing, di pala outbringing. Kasi like parang, ito yung something na like growing up, nasanay na, lalo sa Pinas, di ba? Parang growing up, nasanay na ako na expose ako sa mga LGBT plus Yeah, kasi LGBTQ ano community. sila Like ano growing, like normal mm, sa akin yun, yung ayoko mm, i-name drop syempre, but yung mm. mga relatives natin, mga Oo, family members at mga oo, friends mo yeah, na talagang, lesbian, may oo, gay, may oo, oo. butch na tomboy, may mga like parang growing up sanay na ako. So, nung time na nasa elementary ako, I remember na inaasar yung mga ganun. And ako din, naasar din ako at one point kasi growing up, very matriarchal talaga yung family ko. Like, Oo. puro babae nasa paligid ko. Mm. So parang, medyo mas malakas yung feminine side ko. So like parang nagugulat ako na parang, I remember grade 4, Hmm. naglaro ako ng chess kasi sumama ako sa chess club. Hmm. Hindi ko pa yata nakwento sa ito. Hindi pa. Tapos, ewan ko, may kinakwento lang ako dun sa like kalaro ko. Tapos Hmm. sinabi lang niya out loud, bakla ka ba? Tinanong lang niya ako ganun. Hindi ko na kung ano sinabi ko. Basta remember ko na yung moment na yun. Hmm. Tapos hindi ko siya na-replyan. Mhm. Hindi ko siya pinansin. Literal na naglaro na ako. So anong Tapos feelings mo I nun? guess in-skip ko lang yun, hindi ko talaga pinansin. Tapos nag-walkout ako kasi tinanong ko sa sarili ko, bakit ako napagkamalang Bakla. bakla, hindi naman ako Dahil sa bakla. linggo? Siguro sa linggo, Or sa mga sa, ewan ko, language like, mo. yun, parang hindi ako na-offend parang nagtaka ako na may sinabi sa akin for the first time yung tao na hindi nagko-connect kung ano nararamdaman ko. Oh, yeah. So parang may nakikita silang iba na hindi ko nakikita sa sarili ko. Weird. Anyway, ang point ko lang nun is, yun nga, naging feminine ako. Or feminine ako, di ako like masculine na guy. So like parang dun ako, pero thankful ako dun kasi hindi sa akin siya mali. Hindi, lumalaki ako na like, bakit inaaso yung mga gay people and tomboy? Anong problema dun? Tao din naman sila. Yeah. Diba? Parang ganun. So like, parang doon ako thankful na like, buti nag-showbiz. Parang domino effect na dahil ginawa mo to, mas naging open-minded. Ewan ko, ayoko sabihin. Pero like, ganun. growing up, like, hindi ako like parang naging prejudice sa mga ganun. Kasi like, family members ko yun, families ko yun, di ba? Part yun ng life ko. Parang ganun. So, I guess yun yung good side. May bad side nga na nangyari, experimentation. Pero, good side is, ayun, lumaki naman ako okay. Tingin mo, lumaki ako okay. Yeah, I'm so proud of you. Thank you. So proud of you. So, yun, pag-aralan mo yung life na to become, hindi naman easy kung hindi, lahat naman dumadaan sa problema Lahat ng tao, lahat ng sitwasyon, lahat ng talaga dadaan yan. Heartbreak, sitwasyon na napakabigat. Ang pag-aralan mo lang is, paano mo tatanggapin ng hindi ka masyadong madadamage. Okay. I guess, Paano mo i-accept ang bad things na nangyayari sa'yo nang hindi ka masyadong madadamage. Yun yung pinag-aralan ko kasi. Na nandyan na yung sitwasyon, bad. Hindi naman pwedeng walang bad. Walang talagang laging merong ganun. Laging meron. Hindi naman lagi kung hindi dadaan at dadaan doon. Pero pag-aralan mo kung paano ka makakatawid. Kung paano ka makakatawid. Ganun. Yeah. Kung paano mo pagagaanin ang problema. Kasi yung natutunan ko sila growing up. Kasi like ikaw, I remember pag nag-rant ako sila, like parang, ito yung problema mo, ito yung solusyon. Oo. I guess nahawa ko before kasi at one point na-push ko siya to the point na hindi ko na napoprocess yung feelings ko, which is, I feel like may tamang balance doon, pero may point ka doon na like, may problema ka there, may solution yan. Yeah, So, there's a lahat solution naman there. natin solusyon Yeah. Lahat. Huwag mong Maganda yung mindset i-embrace. ko Huwag mong i-embrace. Kasi ganun, ayaw ko kung nakuha ko to sa kabilang side ng family, pero like, very anxiety. At saka Overthinker ako. So, sometimes, problema lang naiyakan ko. At saka, ganito. Pag halimbawang may sinabi sa'yo yung ibang tao, bayaan mo lang. Kasi hindi mo control yung isip nila at saka yung bibig nila. Ang control mo lang kasi sa mundo is yung Actions. sarili mo. Yeah, that's good. Di ba? Yep. So, bayaan mo lang. Di ikaw yan. So, di ba yung No, gano'n? that's a good mindset. Yeah. So, wag kang halimbawa, example ng nangungutang ka sa isang tao, hindi ka pinautang. Nagdaramdam ka ron, ka doon, magagalit ka or magdaramdam ka. Why? Pera niya yun karapatan niyang humindi, ayaw niya Ikaw yung nanghihiram. Ganun din sa kaibigan. Kung ayaw maging kaibigan, o di, okay, go. Pero huwag kang magalit sa kanya kasi ayaw niya. Hindi kayo click kasi. Hindi kayo nagkakasundo. Lagi kayong
laging contrast. Alam mo yung laging nakaganon kayo? Paano kayo magmi-meet niyan? Lagi nga, kayong yeah. gano'n. So, okay, yun ang ano mo, di respeto mo na lang. Yeah. Ang ano lang is respeto, wag mong yun ang inaano ko na kahit anong trabaho ng isang tao, kay napakababa, tao yan, kay napakataas, tao pa rin yan, di ba? Pareho lang tayong 'pag namatay, bulok tayo. Simple. Yeah. 'Pag ikaw binaril sa sentido, patay ka. 'Pag ako binaril sa sentido, patay ako. So, ang pagkakaiba natin, dahil mayaman ka, mahirap. No, lahat tayo is anak ng Ashes universe. to ashes. Yeah, lahat tayo Dust to dust. anak ng universe. So, walang pagkakaiba. Respeto lang. Kay mataas, kay mababa, respeto. At saka ito, ang pinaka sinusundan ko talaga is wag kang lumakad ka lang sa life ng straight, ng walang straight lang. Straight line ng kumbaga, Parang gay ka. hindi, parang lumakad ka lang sa life ng wala kang sinasagasaan, wala kang tinatapakan, wala kang winawalang hiya. Hindi ka pwedeng matalo sa buhay. At saka hindi kayamanan ang nagpapasaya sa tao. Na-realize ko na hindi pera, hindi kayamanan, kundi yung sino nagpapasaya sa sarili mo din ang magpapasaya sa iyo, hindi ibang tao, hindi ibang matters. Pero money matters, siyempre, of course, kasama yan. Pero bakit ka magiging masaya, bakit ka magiging happy? Unang-una sa'yo yun nanggagaling. Hindi ang saya ko dahil pinasasaya mo ko, no. Kinukumbis mo yung sarili mong masaya dahil pinasasaya ka niya, hindi within. Nanggagaling yun within. Yun. Interesting. Yun. At saka yun nga, yung sinabi ko sa'yo, ang napaka-literal na lumakad ka ng straight line, hindi ka pwedeng matalo sa buhay at the end. Kasi wala ka namang sinagasaan, wala kang winalang wala kang magandang line na ng buhay yun. You can never lose kung Yeah, once yep. straight line, yeah. Yeah, speaking of losing, I feel like kasama yung topic na to na losing your hair. Ang point is like, we're growing old. Kasama na ako doon. We're growing old. Nandun ako sa point na I'm 26. Si mama is toot. Yung sabihin yung age yun. Age doesn't matter sa akin Age just doesn't a matter number, sa akin. Yeah, it's just a number. Pero, Lahat naman talaga tatanda Yun nga yung sinasabi ko sa iyo na accept the reality. I guess so like gusto kong matanong yung nagkaroon ka ba at one point ng title ng podcast like mid-life crisis kasi at one point so many times. Yeah, ano yung so many kasi times. ikaw growing up talaga nakikita ko like parang you have your, sorry for the word you have your shit together na parang you're working girl ka talaga, working like as in talagang workaholic ka, as in addicted ka sa work. Kasi hanggang sa edad mo, pinipilit ka na ikaw, like nag-usap tayo before, mahabang hours, na pinipilit lang kita na mag-guitar ka na. Like, I think, sa age mo na yan, I feel like, okay na yun, like, punta ka sa Bahamas or something, parang gano'n. Pero like, parang gusto mo mag-work hanggang the end. Dahil sa mental issue, dahil sa mental health yan. Sa tingin mo? Yeah. Sa tingin mo mental issue, kaya ka workaholic? Hindi. Yung ngayon, Okay. Kasi kailangan mag-work. Kailangan, ano bang, slow down. Ang tawag doon is slow down. Ito may point like, ano yung point ng work if like, di ba ang point ng work is para maka-gain ng money to do things? No, not at all. Ano kailangan, tingin mo sa work? Kasi para sa akin, yun yung work like, para ginagawa ko tong job na to para makaipon ng pera, para yung pera ko igastos ko sa gusto kong gawin. At first, ganun yung goal. Pero hindi you come to realize for this one, ganito. Pag wala kang schedule, tingnan mo pag ikaw matanda na, di ba, 75 ka na, 80, wala kang schedule, nandiyan ka lang sa kama. Okay, wala kang work, di ba? Walang schedule, walang work. Ano ka na nandiyan ka na, magdi-decline ka kaagad kasi hindi na tumatakbo itong mo, wala kang routine. Kailangan magkaroon ka ng routine. Kailangan magkaroon ka ng push na hindi, mamaya na yan gagawin ko, bukas na yan pupuntahan ko. Hindi, kailangan magkaroon ka pa ng para healthy pa rin yung mo. Yeah. Yung body mo, yung mind mo, yun, kailangan, it follows, pag healthy ang mind mo, magiging healthy ang body mo. Pero it doesn't have to be work. Like, merong No. hobbies, passion, art, travel. Example, ganito. Si Elon Musk nga, pinakamayaman, ilang work pa rin.
Yung gano'n kumbaga work pa rin. Ikaw na medyo I feel like medyo yung mga mayaman lang. I feel like yung mga gano'ng people ibang psychological Oh, like yeah, coach nila pero kung ginagawa hindi. yun. Pero like sa'yo personally, kumbaga sa'yo kasi like ha when is enough? Maybe that's a deep question Walang sa'yo. ganito, walang enough. There's no enough. Life is there's no enough. 'Pag tatanungin mo ang tao, when is enough? Walang enough. Kasi tao ka, eh. Lagi kang may kulang, lagi kang may hinahanap, laging ano, hindi walang enough. Para sa'kin walang enough. So kung as long na kaya mo, sa'kin, as long na kaya mong, hindi naman kumita ng pera, kung hindi as long na kaya mong mag-function, use yourself to function. Pero you've been functioning for like It decades. Sabi doesn't sana nila. matter, it Pero doesn't for decades, matter, like, it doesn't matter. It's, like when it's mo i-enjoyin yung I life I'm as enjoying no, what no, life yung is sa akin without kasi work, is you know? no, ganito. Kasama yun sa pag-e-enjoy ko, yung work. Work is, workaholic ka nga. Yeah, kasama Yun yun nga, sa workaholic. pag-e-enjoy Kasi ako like ko. parang may point. I mean, maybe sa generation namin is different talaga. Sa new generation mo, like, tinan mo nga, ang dami nyo magkakapatid, di ba? Like, halos 10. Tapos ngayon palit ng palit to the point nga, like, recently may, declining birth rate daw. Hindi lang sa South Korea, kundi sa Pinas din. So, parang nagde-decline yung birth rate. Ang point is like, all around the world, bumababa na yung fertility rate. Hindi naman fertility. Basta yung parang babies. So, ewan ko, like parang, ang goal kasi namin, or ang idea namin, karami ng friends ko, syempre, and ako din mismo. Kaya kami nag-work, kaya kami nag-ipon. Kasi eventually, at this certain number, maybe 40s, 50s, maybe, stop na yung work. Gusto namin gawin yung gusto namin gawin. Hindi na kami like magpupunta sa routine na sinasabi mo kasi para sa amin, ayaw namin yun. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw, Na iba-iba ang tao. Yeah, iba-iba in-explain ko ang like yung tao. generation ngayon kasi, Yeah. or maybe ako personally, ganun ako, like, kaya ako nag-work kasi kailangan gusto ko mag-ipon para yung mga gusto kong gawin, magagawa ko nang hindi ako You're nag-iisip na lucky wala akong kasi babayaran. nag-start ka ng clear. Nag-start kasi ako ng struggle. Di ba? Yeah. So, iba yung pinag-umpisahan mo, iba yung pinag-umpisahan ko. So, magagawa mo yun. Pero kahit nagawa ko yun noon, ito pa rin ako. Ganun pa rin yung prinsipyo ko sa buhay. Kasi nga, iba-iba tayo. Hindi, yun nga. So, yung prinsipyo mong, kumbaga like parang, bakit, so, yun yung definition mo before, kaya ka nag-work para mabuhay. Right? Kasi kailangan, kasi like, yun nga, like, ang dami mong kailangang alagaan, yung family mo, yung ano bang mga relatives mo, yung mga kapatid mo, ang dami mong responsibility. Nandito ako na sa point ngayon na parang safe to say naman na stable na. So like parang para sa akin kasi kung stable na siya, diba, So, what do you think na gagawin ko pag hindi ako nag-work? ano ba gusto mong gawin? I guess yun yung gusto kong question sa'yo. Tanggalin mo yung work sa life mo. Okay? I feel like yun yung something kasi na hindi mo pa iniisip gawin kasi like all your life since teenager ka yata, nag-work ka na eh. Yun like parang kasama na paghinga na rin, kasama na sa paghinga, pagkising mo may gagawin ako. So pag tinanggal mo yun, Do you think na sino magiging si Honey Kim? sino si Honey Walang Kim? work, na like nakaupo ka lang. No. Nagme-meditate, like kaya mo bang, pili ko din Hindi ba kaya, meditate, hindi, sabi ka na. hindi. Pili ko para how, like, like, pag tinanggal mo yung So, external so, responsibility. hindi ko pa kaya yung gano'n. Wow. Hindi ko pa kaya yung gano'n. Ayoko pa na, kakayanin, pero ayaw ko pa. Alam mo yung gano'n? Iba yung kaya. Siyempre kaya, di ba? Ayaw ko pa. Ayaw ko ng ganong lifestyle. Na mag-meditate. Hindi naman. Hindi ko magaling internalization, like parang, Ang dami i-define mo na kong kung me sino yung time. ikaw without responsibility. Ang dami kong me You know? time ngayon. Ayun, Like there we before. go. Ang dami kong me time. Meron lang akong days na meron akong kailangan bigyan ng responsibilidad na trabaho. Okay. Pero ang dami kong me time. Maski dati pa, hindi ko kinakalimutan yung me time. Kasi kasama yan. Kasama yung me time ko sa pagtatrabaho ko at sa pagbibigay ko ng care and responsibility doon sa mga sa pamilya, buong pamilya. Kasama yung me time. Kaya nga sabi ko sa iyo, in 24 hours, divide ko yan eh. Kasi nga, kailangan ko ng me time. Hindi pwede ang tao, hindi pwede, ma-burn out ka nga. Kailangan maglaan ka sa 24 hours, kailangan magkaroon ka ng me time. Yun yung talagang inano ko na religiously na, hindi, ito 24 hours ko, kailangan din me time ako. Na sa akin lang talaga. Yung gano'n. Ayun.
So I Hindi guess kasama na talaga siya sa life mo na like, kasama na yung work at me time. yeah. Hindi pwedeng me time lang. Hindi pwedeng work lang sa'yo. So talagang, Oo, kasama sa okay. 24 hours ko yun, kasama sa 24 hours ko yun. I'm happy. I think I can tell. I'm happy. I can Kaya tell kaya mag-spill dito eh. Like I can tell naman na happy. Yeah. oo naman. Um, Yun nga lang iba-iba ang gusto ng tao, eh, 'di ba? Iba-iba I ang guess gusto ng yun yung tao. question ko sa'yo na medyo philosophy, medyo deep. Like, Hmm, ano gusto mo anong gusto ko sa life? right now? I feel like kasi like, hindi natin natanong pa to pero Hindi puwedeng ano, yung gusto mo, kung ano yung hindi puwedeng ano, mag-ano ka ng, "Ang wish ko ganito, ang wish." Hindi nga, eh, life is very mysterious, eh. Hindi nga puwedeng yun nga sabi ko sa'yo, ang life hindi puwedeng i-drawing. Kung puwedeng pwede. i-drawing 'no, kung Pwedeng puwedeng iplano. i-drawing, puwede mo iplano pero merong time na hindi umaayon yung plano mo sa nangyayari, Well, eh. I can, yeah. Yeah, you From can tell, you can from tell, experience, I you can can tell. tell. So yun nga, eh, basta't hindi ko naman sinabing maki-ride on ka lang, hindi ko naman sinabing, mag-ano ka lang, "Oh, sige, ano ka lang sa agos." Hindi. Gumawa ka ng, patibayin mo yung sarili mo para hindi ka matangay ng agos, 'di Yeah. ba? Yung para maano ka, para steady lang ako dito, ito bagyo, bagyo ka lang. Bagyo ka lang, si Honey ako, eh, bagyo ka lang, si Honey Kim ako. Hindi mo ko kayang tibagin, yung gano'n. So, kailangan maging gano'n ka para ang kailangan tagahanga ka din ng sarili mo. That's a good, Yeah, that's a good thing. yeah, tagahanga ka. Sinong kailangan believe ka sa sarili mo, believe ka sa effort mo at believe ka sa kaya mong gawin. I guess, At kilala mo yung sarili mo, kailangan kilala mo yung sarili mo. Sabihin mong, hindi ano yan, kilala ko sarili ko. yeah. I feel like kabalitan ako niyan for almost all my life. Like, sobrang doubtful ako, overthinker, nag-bleed siya sa lahat. Talaga, like, parang even sa ginagawa ko. I feel like since pumunta ako here sa US, like, parang, I guess yung gusto ko rin tanongin sa'yo yung ganun, kasi like, para sa akin kasi like, magto 2 years pa lang ako dito. Mhm. Simula na pumunta ako dito, mas naging comfortable na ako sa sarili ko. Mhm. Kumbaga mas chill na ako, especially yung mga nangyari last year. That's good, I that's feel like good. lalo kong yung gano'n na like, hindi ko na ina-overthink kung sino ba ako. Mhm. Kasi ewan ko, basta ang daming reasons why, blah, blah, blah. Pero like ikaw, I feel like kasi for the longest time, ganyan ka na eh. Like parang very independent ka talagang person eh. Nahinog lang ako, kuya. Nahinog. Nahinog lang ako na naging ano lang ako, hindi ako bato, pero nahinog lang ako at saka nag-aral lang ako sa paligid ko na kailangan maging ganito ako. Kasi, madi-destroy ka ng ibang tao, madi-destroy ka, maraming madadamay. Laging gano'n ako. Kaya nga bumibitiw ako, eh. Pag ang isang sitwasyon is ano na, hindi na ako makahinga, walk away na ako. Mm. Kasi pag ako na na-damage, ang dami kong tangay, 'di ba? Ang dami kong tangay. So madadamay sila, marunong ako magmahal. Marunong ako mag-care. Ayokong merong magsa-suffer dahil sa akin. Yun ako. Yun ako. Kaya lagi kong pinoproteksyonan yung inner peace ko na nadadamage ako dito. Hindi ito good sa mental health ko, hindi ito good sa puso ko, hindi ito good. Ayoko. Meron akong instances na hindi ko na i-name drop ganito. Nagalit ako ng super first time in my life na nagalit ako ng ganong kagalit. At mula rito from the tip of my toe to the tip of my hair, talagang holistic ang galit ko. Pinagsisihan ko yun. Kasi muntik na akong bumigay. Una, muntik na akong bumigay, body ko. Pangalawa, na-realize ko, ang dami kong naging kasalanan. Kasi nag-say ako nagmura ako eh. Nagalit ako, pag nagalit ka, magmumura ka. Hindi ko na, that time, although that time, alam ko na marunong na akong bumigay, marunong na akong umayaw, marunong na akong bumitiw sa mga nakakaabala sa akin. Ganon. Pero that time, na-realize ko na dapat pala talaga ganito. Hindi ako nagalit dun sa taong nagbigay sa akin ng ganung kalaking stress. Pero ayoko siya.
Hindi ako nagalit sa kanya, ayoko siya, ayoko na siya makita, ayoko siyang encounter, ayoko siya bilang tao. So yung iba gusto siya, di gusto siya, ako ayoko. Gano'n yung way ng pagbitiw ko. Pinoproteksiyonan ko lang yung sarili ko kasi nagbibigay ka ng kasalanan sa akin, saka nagbigay ka ng stress gano'n kalaki, muntik na I feel like, aatakihin ako na ano, na ang ginawa ko umiyak lang ako ng super, super iyak. Talagang inilabas ko yung ano ko. So ayoko nang ulitin yun. Ayoko nang ulitin yun kasi ako yung talo. Ako yung talo. So hindi ako magagalit ng gano'ng kagalit. So kahit anong ewan ko, kahit anong sitwasyon yata na, malala, hindi mo ako mapu-push na magalit ng gano'n. Gano'n na first and the last yun. Promise to myself and, alam ko na yung sarili ko, hindi ko na gagawin yun. Kasi ayoko pang mamatay. Well, actually, yung topic na nililiko tayo dun kung okay lang. 'Di ba, ayoko pang mamatay kasi biro mo muntik na akong atakihin. Imaginin mo yun, dahil sa'yo. 'Di ba dahil sa'yo Dahil muntik ka Yun yung parang dahil sa'yo, ikaw ang rason. ayoko pang mamatay. Ayaw mong So okay lang, yun na, 'di ba? So iwasan mo na lang yung mga gano'ng tao. yeah. Iwasan mo na lang yung gano'ng sitwasyon na kasi katwiran niya yun, yun siya, sige yun siya, Matuto ka lang na para proteksyonan mo yung sarili mo nga, pag-aralan mo yung paligid mo. Yeah. So So, speaking of, gusto nang ano yun, ewan ko sensitive topic siya. Pero parang willing ka naman pag-usapan kasi Yeah. pinag-uusapan din natin recently yun. Medyo tutol ako kasi may gusto kong gawin na ayoko. ano yun? Pero like, doon nga pinag-usapan natin kahapon, di ba? Pero like, sa death, I guess. Okay. Sobrang rare kasi makausap or willing mag-open up about sa ganun. After dito ako nasa Practical 20 ako eh. Yun nga po. So, ito ka interesting na gusto kong mako-perspective mo here kasi ako, explain ko muna yung akin kasi kanina, kagagaling ko lang kasi yung work for a few hours. Ito yung pinaka-busy so far sa ilang months ko dito nag-work sa bago kong work na na-experience ko and pati ng mga veteranong nandun na for almost 10 years plus. Yan. First time nilang nangyari yung mga nangyari kanina and ako natutuwa ako sila parang, ito na pala yung busy. Ito na pala yung busy na first time kasi ako na-experience. Anyway, ganun ka busy. So, kanina, syempre sobrang busy. May moment na nasa elevator ako, tapos ang dami kasi guests, ang dami bata, ang dami lang bata na umikot sa akin. Tapos ang unang thought ko, kasi pumasok sa elevator, so lumabas ako, tapos inikutan nila ako, yung naglalaro sila. Pag sara ng elevator, tapos syempre tahimik, ang unang thought na naisip ko kanina, I'm dying. Yung unang ko naisip. Kasi like parang, Why? na-miss ko yung youth ko. Kaya parang nag-uusap lang sila about sa pupunta, magsa-swimming kasi sila, ganun. Yeah. Tapos nag-uusap lang sa about like lahat ng innocuous things na like ngayon, bababaw natin sa kanila, like big deal. And yun nga, yung ginagawa ko, nag-working, sobrang pagod kanina. Yung parang, ang dami lang thoughts, naging conclusion ng utak ko na mabilis na process niya, I'm dying. Kumbaga like parang, wala lang, yung ganung thought. So like, and going on, tapos nasabi mo nga yung death. Kasi magkaiba tayong age, ako 26, ikaw 2. So, ano yung relationship mo ngayon before nung lumalaki ka? Dumaan ba sa isip mo yung death? Kasi feeling ko masyado kang busy, parang hindi dumaan sa'yo, or inassume ko lang. And now, na like, I guess you getting closer. Yeah, That- of course. Lahat Ano naman yung tayo, relationship mo sa sa ganyan. ending? Ganito. Kasi para sa akin medyo, go. Ganito. Lahat tayo is, yan ang final destination na tinatawag. Final destination. Lahat ng tao. Naalala ko nung si Father Sunny Ramirez, meron daw isang pare na sinabi daw na sabi nung isang tauhan, Father, bakit isang lamesa at isang table at isang kama lang at isang table na may Bible, ang laman ng kwarto mo is empty, walang luxury, walang bakit? Ang sagot ni Father Ramirez, patay na yun. Ang sagot ni Father Ramirez is, we just passing by. We just passing by. So, hindi natin kailangan ng luxury dahil dumadaan lang tayo dito. That's natural. Ang tao aalis. Ang tao mamamatay. Ang tao may ending. Hindi natin alam kung kailan. Okay? So, practical lang na pag-usapan na kailangan
'pag ako umalis, wala akong burden, yung wala akong hindi ko nagawa. So, gawin mo na lahat yung gusto mong gawin, 'di ba? Gawin mo na lahat yung gusto mong gawin na hindi naman nakaka-harm sa iba. Basta yung lahat ng gusto mo gawin mo na at saka sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa mga mahal mo. "O ganito ha, ganito, ganito, ganito." Kailangan naka-set 'yan kasi para hindi sila natataranta 'pag umalis ka. Para prepared nila, practical 'yun, eh. Practical na ano, 'pag hindi mo tinanggap 'yun, aba'y hindi ka natuto sa buhay. Kasi hindi mo tinanggap ang life and death. Laging life and death, 'yun lang 'yun, eh, life and death, 'di ba? So, dapat pag-usapan 'yun at saka kung may capacity ka man na i-settle yung pag-alis mo, yung lahat, dapat i-settle mo. Hindi 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 harm 'yun, hindi hindi napaka-weird mo, no, hindi harm 'yun, hindi ano 'yun. Practical na ano lang 'yun na mahal mo yung pamilya mo, eh, 'wag mong tarantahin, 'wag mong hindi ba yung, halimbawa, yung mga matatanda gusto nila ayaw nilang pagpaalaga, "Ayoko, gusto ko mamatay ako." Yun ang wish natin lahat, 'di ba? Eh, paano nga kung hindi mangyari na gano'n, na na ayaw mo naku, buti pa mamatay na lang ako kung ganyan ako, kung halimbawa yung lahat ng inaalagaan ko ngayon na matanda is 97, 99, yung mga gano'n. So, bakit sila lumalaban pa? Meron akong naging pasyente, so I'm a caregiver, okey. I'm a caregiver, So, sa history ng buhay mo, I feel like hindi na-surprise yun. okey, I'm a caregiver. Hindi Ganito, na-surprise na sabi naging career path mo yun. sabi niya ganito, kasi I love pala magiging caregiver, I love pala taking care of, kasi yun pala yung natural ko, taking care of a person, I feel taking like care yung of the calling people. mo pala. Mula pa pala noon, caregiver na ako ng pamilya. Caregiver na ako ng lahat, okey. So, meron akong isang, pasyente na 106, Japanese lady. Oh, 106. 106 is still sharp ang mind. That Okey. is Nung what a story. unang ano ko na, what? Nakita ko yung record 106. Sabi ko sa kanya, "What is your secret?" Sabi That's kong it. gano'n. Unang-una, "What That's is the your first secret?" question. Ang sabi niya, diretso lang siyang nagdadasal sa taas. Tapos, wala siyang, burden. Wala siyang kumbaga wala siyang masamang tinapay. Laging fair lang ang buhay. Lagi kang masaya kasi nabubuhay ka. Binibigyan ka ni Lord ng chance na mabuhay. Ipagpasalamat mong nagigising ka pa. Gusto mo, 'wag mong iwi-wish na sana mamatay na ako. 'Wag kasi sabi niya ganito, tinanong ko sa kanya, aalis ako ng 11 o'clock ng gabi. Siya na lang mag-isa ron kasi 3 duty yun, eh, 8-8. 2 duty yung kinukuha ko. So, aalis ako ng 11, 7 to 11. So, mag-i-stay siya ng bahay alone ng 11 to 7. Sabi ko, "Are you sure na okay ka?" Alam mo sagot niya sa'kin ganito, "Pag bukas bumalik ka na wala ako, kailangan niya na ako. Kinuha niya na ako." Ready na So, siya. napaka ready siya anytime. Ready siya anytime. So, kaya daw siya hindi kinukuha pa ni Lord is hindi pa siya kailangan. Napakagandang thoughts kasi napakagandang ano yun na hindi pa siya kailangan, hindi siya naiinip, hindi siya napapagod na Hindi siya natatakot. mag-isa, hindi siya din natatakot. Sabi niya, lahat ng kaibigan ko umalis na, lahat asawa ko umalis na, wala siyang anak, by the way, wala siyang anak. Meron lang siyang adopted, okay. Okay. So, yung Akala ko pati adopted kasi the legacy ends here, the kapatid niya, bloodlines. nasa bahay siya, bahay niya yun. Okay. Pinatayo nilang mag-asawa yun. So, gusto niyang doon mag-ending. Gusto niya Yung mag-ending. question ko, like, nakita mo na lahat. Lahat ng namatay. Wala. Lahat You know what I ng, mean? Like, yeah. so, kasi nga daw, hindi pa siya kailangan. Yung napakagandang ano, di ba? Sabi ko talaga, hindi pa ako, so, kahit na bumalik ka dito na wala na akong patay na ako, is I'm happy. I'm happy with my life. Ang ganda-ganda, ang ganda. Sharp pa yung mind niya. At mind you, buo ang ngipin niya. That is crazy. Maalaga. Japanese people, I guess. Nagtututbrush siya mag-isa. Yeah. Hindi siya nagpapaalaga kung hindi. Nandun lang ako para i-assist siya. In case hindi niya nang... In case na maatake or whatever.
Ay, ang galing-galing ng ano. So Pero 'di ba yung iba wini-wish na, "Sana umabot ako ng ganito, sana." Lahat tayo nagwi-wish ng gano'n, 'di ba? "Sana umabot ako ng ganito, sana hindi ako magpaalaga, sana mga gano'n. sana ano, ah, mamatay ako ng ano, payapa, sana hindi ako masagasaan, sana wala akong aksidente or Ikaw hindi naman. ako magka-cancer." Sana. Kung ano yung ibigay sa'tin ni Lord, tanggapin mo, So I guess tanggapin yun mo. yung I guess yung binibigay sa definition mo binibigay ni Lord yung toot na years. Kasi ilang years ka ng buhay. So like, I guess ano naman yung personal Ano relationship mo na ngayon? ako, pangalan nito, anong tawag dun? Anong tawag dun, yung kotang-kota na ako. Kasi mas mahaba na yung ibinuhay ko kaysa sa mas mahaba na yung binuhay ko, 'di ba? Ilang decade na yung binuhay Decades. ko. That is So, wala namang tumatagal ng natural na 100 years old yeah, yeah. or 200 So years old. So, mahaba na yung binuhay. So, I'm happy. I'm so happy. So happy. so yun ang outlook mo sa personal outlook mo sa death, sa Yeah. ending na Mhm. if Kasi ano, you're lucky kasi binigyan ka ng ang pinakaano ko is 'pag ikaw nagising, sinasabi ko nga sa mga kapatid ko ganito, 'pag ikaw nagising, magpasalamat ka na, napakalaking blessings na yun. Kasi yung iba, hindi na tumatanda, hindi na nagigising. So, ano na pang inirereklamo mo? Dapat wala ka ng reklamo. No more complaints. sa 'Pag edad natin, sa ed sa edad niyo, yun. sa 'pag no, even bata kasi yung iba hindi na nga tumatanda, eh. Once na you waking up in the morning, thanks Lord kasi buhay pa ako, nakakapagsalita ako na nakikilala pa kita, yung gano'n. Yun Yeah. yung from there, dun ka mag-start, 'di ba? From there, Yun dun yung ka pundasyon mag-start. mo. Yun ang pundasyon mo. Yeah. So, hindi ano, wag ka dapat walang ang life daw is dapat walang complain. Dapat hindi ka nagko-complain sa life na, "Kasi ganito, mahirap kasi." No, dapat walang complain ang life. Merong mahirap, yes. Merong pinagpala, yes. Dapat tanggapin mo yun na meron pang beauty queen na beauty. May pang chararat na beauty, anong magagawa mo dun, 'di ba? May pang presidenteng utak. Ikaw, hindi nag-aral, hindi ka puwedeng maging presidente ng ano, yung gano'n lang. So, Bar for dapat entry bumababa. tanggapin mo yun, Mm. na iba-iba talaga yung tao, 'di ba? Iba-iba yung tao. So, tanggapin mo yun, huwag kang, yung envy, wala sa'kin yun Yung noon pa. envy, yeah, feeling ko Wala, hindi ko sinabi ko din sa mga kaibigan ko, wala dapat yun inaalis mo sa ano yung inggit sa kapwa mo, inggit sa ano, dapat wala. Kasi nga individual tayo, so hindi puwedeng ikumpara mo si ganito kay ganito, hindi puwedeng gano'n. Iba ka, iba ako, yun lang yun, iba ka, iba ako. Kaya nga hindi pare-pareho ang mukha, kung pare-pareho ang mukha ano, lahat tayo ano, Miss yeah, yeah, Universe, yeah. lahat tayo presidente ng Pilipinas or presidente ng Amerika, hindi puwede, 'di ba? So, kailangan may presidente, merong taong makikinig dun sa presidente, Yeah, yeah. yung gano'n. Okay. Yung I gano'n guess lang. curious ako dun, I guess sa perspective mo na yun kasi like ako, Chill lang ako, cool lang ako. cool ka na. Nasabi na ako kasi may iba inip, may iba takot, like Takot parang saan? do Yun do na lang, takot saan? and I guess Oh, no, 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 ano, no, no, hindi ka dapat matakot. naisip mo ba yung what is after this? Like may ano bang kumbaga parang how do you look at it? How do you like perceive yung after all of this? You know, Na ano? all of life, like merong do you believe in the afterlife or like ano yung Oo, yun. Hindi. kinabang ano yung Nakakaba sa'yo? hindi ka ano yung nagpapakakalma parang ganun, wala akong mahanap ng word for it. Parang Para kalma ka lang, hindi ka takot, hindi ka kabado, hindi ka naiinip. Like ano yung anong tingin mo after this? If ano, meron ka bang you have konsepto ng I afterlife? have a good life. Actually, I have a good life. I have a good mind. I have a good life. Buti So, lang di natin ang happy, na-squeeze yung ang dimension, happy, ang tapos happy, ang happy ko na dun, di ba? Ang happy ko na dun. So, ano po iko-complain? Wala nang iko-complain. Dapat walang complain. Yeah. Yun ang sinasabi ko. Dapat walang complain. Kahit anong struggle, makakaya mo yan. Basta laban lang. Tayo lang. Laban lang. Ganun talaga. Laban lang, tayo lang. Huwag kang susuko. Yun, huwag kang susuko. Kung gusto mo ng good life, paghirapan mo yan. Yung pundasyon mo, kailangan matibay. Kailangan lagyan mo ng graba, samiento, or steel.
para matibay. So, pag nilagyan mo lang yan ng buhangin, hindi matibay yan. Di ba? So, So, ano yun? Ano yung pinagtatrabahuhan. gravel? Ano yung Yung metal? Ano yung inner. Kailangan talaga is paano ka matitibay ng ano, kailangan maging observer ka sa paligid mo. Wag mong uulitin yung mali na nga inuulit mo pa, ano ba? Ano ba? sometimes kailangan ma-experience mo yung mistake eh. Hindi, nag-mistake ka na nga, uulitin mo pa, ano ka gagi? Yung ganun. No, I mean, sabi mo kasi observer eh. So, Maging observer ka. minsan kulang pa rin yung observer. Hindi, eh. Minsan ganito. talaga kailangan matutunan ng Observer. experience. Okay. Kailangan by experience talaga ganito. Halimbawa, pumunta ka ng Divisoria. Alam mo naman si Divisoria, notorious. Maraming notorious. Talaga, nag-abang ang mga snatcher. Kung di ka ba naman gagat kalahati, maglaalahas ka, magpapouch ka ng Louis Vuitton. Yung ganon. Tapos nandun yung pera mo. Binibigyan mo lang sila ng kasalanan. Kasi, pinagpaplanuhan ka na sa likod kung paano ka hold upin, kung paano ka ano. Kung pumunta ka ron na nakapantalon lang, at nandito yung pera mo, wala kang alahas, ni hikaw, wala ka. So, hindi mo sila nabigyan ng kasalanan, di ba? Kasi wala silang makukuha sa'yo, nakachinelas ka lang eh. Pero may pera ka dito, bakit? Pero wala kang alahas, casual ka lang. So, yun yung sinasabi ko sa'yo na kailangan maging observer ka sa paligid mo. Hindi dapat nagagawin mo yung mga gano'n kasi nakakapagturo ka ng kasalanan doon sa tao dahil nag-iisip siyang hold upin ka or nag-iisip siyang nang masama. So, ang point mo, sa metaphor, anong ibig sabihin ng metaphor na yan? So, huwag mong mag-ingat na wag. Anong meron? Tulong mo rin yun sa kapwa mo eh. Yung pagiging matalino mo, use your brain. Okay. Di ba? Use your So, brain. kumbaga kung bobo ka, nagiging bobo yung people around you. Kapag pag midala kang pera sa Divisoria, nanakawin yung pera mo. Oo, Natukso mo sila. Parang natukso mo sila, di ba? O nabigyan mo pa sila ng kasalanan. So, naisip mo ba yon? Naisip mo yon, di ba? Interesting perspective. Katulad ng halimbawa, ang ganda nung asawa nung kapitbahay mo, lalaki ka. Asawa nga nung kapitbahay mo yan, kinikindat-kindatan mo pa. Yeah. So, ano ba? From experience yan. Kidding. Hindi yung ganun na, kaya nga maging observer ka sa paligid mo, ilagay mo yung tama, ang pinakaano lang is wag kang kung hindi ka makakatulong sa kapwa mo, isa pa yun kung hindi ka makakatulong sa kapwa mo, sa kaibigan mo, or sa pamilya mo, wag ka namang mang-abala. Wag ka namang pumasan, yung pabigat. Yun, hindi ka na nga nakakatulong di wag ka nang wag ka nang i-carry mo na yung weight mo, i-carry mo na yung ganun. Dapat lahat ng tao or lahat ng ganun dapat ang katwiran para sabay-sabay na lalakad, hindi yung May iba, ang problema kasi may ibang tao hindi self-aware eh. Hindi sila aware. yun nga yung sinasabi ko sa iyo. Maamin minsan sa sarili na Denial. Maybe hindi sila aware. Maybe oblivious sila na ganito, pabigat pala ako. Hindi, meron talaga ang tawag ng pusong bato. Pusong bato. Hindi makaramdam. Kantay, no? Hindi makaramdam. Pusong bato tawag doon. So, kailangan lang talaga, lives go on. Yun talaga, mahirap ang buhay. Di pag-aralan mo kung paano pa daliin. Easy. Hindi naman easy kung hindi, yun yung life is hard. Pag-aralan mo kung paano padaliin. Para hindi masyadong mabigat. Ganun lang. Don't wallow sa hirap. I get it. Di ba? Meron akong unique question ngayon ko na naisip actually. Kasi diniscuss natin pagiging senior mo. Diba, parang yung nagtatrabaho ka pa rin. Pero nahahabol mo na may mga gusto mong gawin na ngayon after like yung mga ganun stuff. Ano yung thing na, actually curious ako, naiingit ka ba, or, hindi, actually, tanggalin natin, naiingit ka ba? Ano yung kinakaingitan mo sa mga kabataan ngayon? Kasi I feel like laging pinapagalitan yung mga kabataan na, mga kabataan ngayon, blah, blah, blah. Pero balik na natin yung tanong. Ano yung kinakaingitan mo sa mga kabataan ngayon na parang sana meron ka before, or sana gusto mong... No, wala. Wala. So, para sa akin, wala. Okay. Kasi, wala kaming nung araw, wala kaming mental issue. Wala kaming postpartum. Hindi ko balik na rin yung tanong eh. Hindi, I feel like wala mas aware na kasi yung tao ngayon sa mga ganun definition. Aware, hindi. Mas, Or sa mga ganung klase. hindi, iba lang yung generation nyo.
iba yung generation namin, Yeah. wala kaming gadget. Well, ito nga. So, ano Okay. yung generation ngayon na yung sa amin ngayon na parang at least at some point parang naisip mo rin kahit isa lang na parang, sana meron din kami nung time na yun or sana I'm sure may mga improvements naman since your generation. Oo, Na hindi lang sa nakita ko technology, yun, nakita ko medicine, yun. mga ganun. So, ano yung Nakita mga ko yun. sana meron dati na sa generation mo ngayon? Sana na-implement dati pa lang? Mga ganun lang bagay. Teka, mahirap na tanong Kasi yan di siya eh. tinatanong normally. I feel like yun yung naisip ko. Ano yung ulitin mo nga Ano ulit. yung kinakaingitan mo sa henerasyon ngayon na sana meron nung henerasyon mo dati? Good things. Ay, sana pala nung henerasyon namin may ganyan. May blank. Parang wala. It's a gay rights. It's a, parang wala. kaya na magpakasal ng mga bakla tomboy. That's a good thing, right? Teka, nung araw kasi, hindi ladlad. Yun nga, which is another good thing ngayon na mas Pero open kung yung tao, talagang, right? mas open ngayon yung So tao. yun yung example ko. kahit So na I'm sure meron kang naisip na kahit isa lang. parang wala. So kasi kontento nga, ka sa generation mo before. Yeah, kontento ako sa generation ko before at saka mas proud akong baby boomer kami, sumunod Gen Z, sumunod Gen X, yung mga ganon. Ano kang Gen Z. Gen Z. Iba-ibang era kasi, di ba? Iba-ibang era. So, yung era namin is walang technology masyado. Wala actually technology. Ayaw na. Okay. So, mano-mano kami. Ginamit namin yung brain namin. Mhm. So, ito, ginagamit nito, konting brain, nagdi-depend ChatGPT, sa, yeah. kami is mano-mano. Mas proud ako. Yeah. Mas proud ako. Para sa akin, parang mas matatag ang mga boomers kaysa sa mga ngayon. Kasi, para masyado silang prone sa mga problema, Mga sa problema. mga ano. I guess yung exposure kasi to it is like unprecedented. Like historically, ngayon lang nagkaroon tayo ng access, ikaw, ako, lahat tayo, sa buhay ng isa't isa 24/7. Like, open ko lang yung phone ko ngayon, makikita ko yung buhay ng kaibigan ko ngayon. Yeah, Hindi yun nangyayari before sa generation nyo eh. I feel like Wala. yung ganong exposure sa information, overload. I feel like yun lang yun eh. Kasi dati like, Dati voicemail, hindi, pag nag-abroad ka nun, ganito. Pag nag-abroad ka nun, pag wala kang kuryente, ganito, pag nag-abroad ka nung araw, yung panahon namin, pupunta ka sa PLDT para tumawag ng phone. Mahal ang bayad doon kasi wala per ka minute ng- ba yun? Or? per minute, mahal ang bayad doon. Tapos, sulat. Sulat, Very hintay ka ng romantic. 30 days, 40 days kasi susulat ka, darating sa abroad, tapos susulat siya, darating sa'yo, ang tagal. Yon hindi katulad ngayon na, anong ulam mo, yung ganon. Easy na kasi ang life ngayon, kaya yung mga ngayong generation is Natataken for granted. parang hindi ko sinasabing lahat pero parang weak. Mas Weak sila, I mas guess. weak sila. Ay kasi Mas sensitive, mas weak. Parang mas weak. Weak maybe kasi yung restrictions is mas less. Friction sa buhay. Kasi dati para may gawin ka, may mangyayari mo ng inis, asar, at tagal, at hintay. Kasi nga yung letter, yun nga. Pero ngayon kasi like inep. I guess yung less friction. So, mahihina, maiiksi ang pasensya. parang ganun, yeah. I can, oh yeah. Yun nga, dinidepend lahat ang dinidepend sa technology lahat ang sinong presidente ng ganito, 35th president. Another problem naman. Ganon. Anyway, napunta So, tayo sa easy. yung iniiwasan ko. Magkat ka sa generation. Hindi ko naman. Bumalik pa rin. Hanga nga ako sa Ayun, there we go. Oh, yeah. sa technology ngayon kasi biro mo, ganon, na-improve na ito na-improve. To be fair, na-improve, di ba? dahil sa technology, gusto ko lang i-point out, okay? Anyway, yun lang. Gusto ko Restriction nga. nawala yung restriction. Anyway, Restriction inside nga. joke, Inside joke. joke. Inside joke. Hindi yung magigets, pero gets naman dalawa. Anyway. Di ba? Restriction nga eh. Okay, Okay. next topic. Next topic. Next topic, okay. So, ayun. So, anyway, yeah. Instead of like, ayun. So, I guess may sabi ka naman good thing. There we go. Di ba may mga good parts naman din yun? Na sana pala dati may ganun. I feel like, pero, if hindi ko may technology dati na ganito, ang dami, magbabago buhay mo. I feel like ganun. Kasi before, yeah. hindi, minsan magandang topic sana yun. Kasi buong buhay mo,
nasa abroad ka, parang sanay kang mas nasa iba kang bansa kaysa sa Pinas? Hindi naman, hindi naman. Marami kong Pero naging matagal ka ng OFW, talagang ikaw yung OG OFW. I feel like oo. yung masasabi ko sa'yo. Kasi kailangan. Mm. Kung ako ang meron lang akong choices dati, gusto kong mag-aral, gusto kong mag-abogado, kaya lang wala. Talaga. Okay, wala. Could have Nauna been, kasi nabago nga yung nabago nga yung pattern ng buhay ko biglang na gano'n. So, embrace mo na lang 'to. Ito yung responsibilidad mo. So, wala namang ibang gagawa niyan. So, ibahin mo na lang yung kaya alam mo bang hindi ako nagpaplano? Nag-stop na ako diyan. Kasi Ako din. hindi ako nagpaplano. Okay, wait lang. Sige, go. Ganito. Dati kasi, nung elementary ako, nagpaplano ako. Kailangan, ang talino ko. Maniwala Talino ka. Ang talino ko Malakas talaga. natin yung aircon ngayon. Hindi, hindi. Hindi, joke. Hindi, ganito. Alam mo yung mapa ng Pilipinas, ido-drawing ko yan Wow. pati lahat, pati capital ng province, lahat. Kabisado mo yung mga region to mga ganun. First honor ini. Ganito. first honor. So many Abogado years. nga sana. No? So many years. Ano talaga, dumating talaga yung ang sharp ng utak ko, ang sharp ng saka gustong-gusto ko talagang kaso nga nabago. 'Di ba? Nabago. So anong gagawin mo? Alangan namang pilitin mong mag-aral o sino magpapaaral sa'yo. Yung gano'n. Yeah, exactly. Bibitawan mo tong hindi, yun nga yung sinabi ko sa'yo, nagbabago talaga ng ayaw mo. Kaya hindi na ako nagplano. Since then, hindi na ako nagplano kung ano. Basta't ang inaano ko lang is, kailangan matatag yung foundation ko. Kailangan lumakad ako ng diretso para wala akong masagasaan, para hindi ako matalo sa buhay. Yun lagi yung pattern ko. Hindi yung nagpaplano ako ng ganito. Hindi. Kasama na yun hindi sa plano yung tawag dun eh. Kasama yun sa routine ko na maghahanap buhay ka, mag-ipon. Ganun. Pero hindi plano yun Hindi plano yun. Yun ang dapat na gawin. Yun yung dapat na gawin ng tao. Kasi ang nagpaplano, kailangan at the age of ganito ako. At the age of ganito ako. Hindi na ako nagganon. Kasi na-stop ko na nung sumablay. I feel like yun yung last year yung sablay ko. Yung sablay. Yun Kita yung mo. na-realize ko sa sarili ko, yun yung sablay ko last year. And I feel like this year yung outlook ko, parang outlook mo din. Yeah. Gising lang ako, anong gagawin ko ngayon? Anong trip ko? May pasok ako ngayon, sure may pasok ako. Gusto ko to gawin yun. Maraming bagay na ginawa ko this year na naging spontaneous lang ako. Dahil doon, may mga nangyaring good things. Kasi like, parang hindi ko siya pinano na gusto ko siya gawin, ganun. Yeah. I feel like mas kukunin ko na yung perspective na yun ngayon. Kasi almost ang tagal kong hinawakan yung idea na may plano ako, may direction. May direksyon, di ba? Kasi yung sabi ko sa'yo before yung nangyari na like, hindi ako sanay na hindi ko lang ako sa pupunta. Parang nakakaligaw. Pero parang in a way freedom pala yun na like, wala akong pupuntahan. Like, malawak road ko. Kahit saan pwede kong gawin. Yeah, yun ang pinakamasarap. Na open ka sa lahat ng angle. Di ba? Open Nakakatawa ka. kasi sa akin- Wide open. Nakatawa kasi sa kanya yung ganung perspective before na like, ang open, like, hindi kailangan kasi yung sinasabi ko before, di ba, like, kaya ako nag-mass din ng konti kasi nung bago ako kumuha ng college, like, sabihin niyo lang ako saan ako mag-enroll. Kaya na, halos inano ko na rin kayo na, saan ba, Oo, yung hindi mo walang- alam kaya na yung nag-research. gano'n. Kasi ano din ako, like, kailangan Wala. bigyan nila akong direksyon. Oo. Kasi dati hindi ako makapag-decide sa sarili ko. Pero ngayon, at Simple- least, di ba? At Okay. least ngayon, di ba? Yeah. Hindi sa, alam mo na yung Basta't, paanohin mo lang yung foundation mo, magandang na yan. Maganda na kahihinatnan mo, yung gano'n. Maganda na yung Basta't gawin mo lang yung pinakatama. Isama mo yung, dapat may buti ka sa puso mo. Wag mo aalisin yun. Dapat meron ka ring restriction na hindi mo dapat yung gagawin mga major na kasalanan, yung mga ganun. Huwag kang mag-harm ng kapwa mo. Yeah. Yun lang yun. Huwag kang mag-harm ng kapwa mo kasi babalik sa'yo yan. At saka, bumilieve ka sa karma. Karma is real. Believe me, karma is real. Kung anong ginawa mo sa buhay mo, babalik sa'yo. Kaya, wag kang maggagawa ng nakaka-harm sa kapwa mo, baka i-harm ka rin ng kapwa mo. Yeah. Hindi mo magugustuhan. Diba? Makakaabala sa'yo. True. Ganun. Meron akong 3 questions. What?
mabibilis lang. Okay. Kasi wrapping up, ano No censored. Eto gusto kong tanongin sa'yo to. Kung kausap mo ngayon, tingin sa camera, tingin sa camera 1. Camera 1. Kung kausap mo ngayon yung 18-year-old version mo, What? 18 years old version mo, or yung mga 20-year-old version mo, Okay. anong advice mabibigyan mo sa kanya? So, kinakausap mo ngayon yung younger version mo na hindi pa niya alam yung mga nangyari sa'yo right now as 2-year-old. Anong gusto ko o Kausapin mo anong lang siya. Yung 20-year-old version mo, I guess, anong advice mo sa kanya moving forward sa life niya? So, kausap mo yung sarili mo pero younger you. Na hindi pa nangyayari yung mga nangyari? Siyempre, 20 years old pa lang siya. Hindi pa Okay. niya alam yung mga mangyari sa'yo. Pero ano yung advice mo sa kanya? Ano, para sasabihin mapadali? natin 15 kasi hinog na ako ng 20. Sige, let's say 15. Yung, 15, okay. harap mo siya 15. right now. Like, anong advice? Anong advice ko Anong sa tip mo sa kanya? sarili ko na Yeah, younger you. be beautiful? It's okay. Stay beautiful. Yeah, stay beautiful, be beautiful every day, and gawin mo lang yung pinaka-the best today. Pinaka-the best today. Yun lagi. Yung malita ko, ganun eh. Ano na ako noon, nung malita ko. Pagka umaga, pupunta sa school. Pagka umaga talaga, may salamin kami malaki sa bahay. Okay. Ano talaga. Mahilig ako sa magazine nung bata ako. Tinitingnan ko mga fashion show, yung mga may uwi ang tatay ko Yan, naging dati life mo na din yun. Ang dami nating topics. gusto ko yung mga ang ganda-ganda ng damit, tapos ang ganda-ganda ng buhok, ang ganda-ganda ng makeup, tapos naka-post sa magazine. Tapos ang ano ko lang is ano ba tawag doon? Hindi frustration ang tawag doon eh. Kung hindi, wish ko lang Yeah, na, wish ko lang na sa sarili ko personal. Sana tumangkad ako. Sana lang matangkad ako. Kung matangkad ako, nagmodelo ako ng fashion show international. Yun. No, Well, yung you- 15 ako. How about yung something na makokontrol ni 50-year-old version mo? Ano yung mga frustration? I'm sure may frustration ka na like... Napakarami. I mean, yung quick lang things. Like, na kaya mong sabihin sa kanya ngayon na please gawin mo to. Yun lang. I feel like yun yung looking back now sa life mo. I'm sure may mga bilang kang regrets na hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pinagsisiyan mo pa rin. You know what I mean? Like, Wala. it's a big question. Wow. Wala. Ibig yung pagiging abogado, like, Hindi. Or yung- Sabi ko nga sa'yo, tinanggap ko na eh. Hindi para sa pero akin yung yun. 15-year-old, like, if you could change lang. If I could change my life. Sa 15-year-old mo para mabago niya yung buhay niya. If I could Gusto mo change yung angulo in a better version, I'm sure may sa utak mo, kahit na-satisfied ka sa life mo right now, may better version, right? So if sasabihin mo sa kanya, gawin mo to, para ganito, ano yung sasabihin mo sa 15-year-old version mo? kung better version, dapat nagpursu ako ng pag-aaral. Naging abogado ko. So, Tapos, aalis ako. Yun yung hindi plano, kung hindi yun yung nasa mind ko na aalis ako dito, pupunta ako ng ibang bansa. Ibang bansa talaga. Kasi gusto ko boss ako, gusto ko malaking kita ko, gusto ko dignified ako. Alam kong kaya-kaya ko. That time, sharp na sharp yung utak ko. Kaya nga lang hindi nga pinagbigyan. So yun. There we go. Yun yung parang expression ko lang sa'yo na okay. Hindi So if you never kausap pinagbigyan. ka siya right now, mag-focus ka sa study. Yeah, focus sa Mag-abogado ka. study, That's it. mag-abogado. Laser focus. Okay. That's something na like, that's ewan ko. Kasi sa age mo ngayon, parang I feel like yun yung mga tanong na masarap tanongin sa sarili. What if na iba yung path ko? Or parang regret. I feel like mahirap kasi aminin sa sarili mo na may regret ka sa life. Hindi, maraming regret, kaya lang. Ang sabi mo kanina, wala, di ba? Ang So, life, parang- hindi, maraming regret ang buhay. Once na nagko-continuous ka ng buhay, maraming regret talaga yan. Kaya lang, huwag mong didibdibin. Huwag mong didibdibin kasi andyan na yan nasa behind. Ang life kasi is walang turning back. Exactly. Right? Laging pa forward. Mm. Diba? So, hindi ako nagte-turning back, hindi ako what if ganito. No, wag mong what if ganito, hindi na.
ano ko, moving forward lagi. Yeah. Moving forward I guess kasi nga yun walang turning back I ang guess yun life. yung perspective ko na parang iniiwasan ko na yung ganyan kasi lagi akong ganun before. I wish I could have or I wish I didn't. Pero ngayon like parang mas nandun na ako sa yun yung perspective ko like moving forward, 26 moving forward. Sa age ko na iniiwasan ko na yung ganun perspective. So kung kaya kong sabihin ko na kung ano, alam mo para hindi ko na masabi dapat pala ginawa. Wala hindi na lalabas sa bibig ko. Yeah, dapat pala ginawa ko to. Dapat pala, hindi ko dapat pala. Actually, mas pinagsisisihan ko yung dapat pala ginawa ko versus dapat pala hindi ko ginawa. Baliktad, mas pinagsisisihan ko pa yung dapat ginawa ko. Oo. So, ang dami kong dapat ginawa. So, iniwasan ko na yun. So, ginagawa ko na yung mga gusto kong gawin, I guess. I guess yung unang question. I guess yung second question. Ano yung advice mo sa amin ni Jabez? And maybe ni Aldous din. Hi, Aldous. Hi, Aldous. Hi, Hi, Jabez. Mga ka-age namin, mga babae lalaki na generation namin ngayon. Dahil nakita mo na kami, ginudge mo kami kanina. Pero like, ano yung advice mo sa amin? Advice Say your part. Anong secret? sa inyo? Di ba narinig nyo na kanina? Kung nakinig kayo ng first 30 minutes namin. Pero narinig TLDR, na. basically, ano yung pinaka-importante? One thing na kaya mong ma-import na pangahawakan namin mga ka-age. Si Margo, I'm sure meron kang boom. Okay. Ganito lang. Sa mga ngayong ano, sa mga susunod na generation. Pangalan nito. Be God-fearing. Pinaka-importante yun. May takot ka sa Diyos dapat. Unang-una. Para follows na lang yun. Be a good human being. And understand mo yung nasa paligid mo. Be Kasi- respectful. Mag-respect ka sa kapwa mo para i-respect ka. Yun maganda ng ano yun. Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano man yung iniisip mo, laging yun ang key. Laging yun ang nasa una. God-fearing. Laging God-fearing. Talagang yun yung nandito ahead yan andito yan Hindi pwedeng, mabuhay ako, wala kang pakailam sa inyo. Hindi pwedeng ganun. So, kahit bata ka o matanda, yung mga bata ngayon, yun talaga yung dapat. Tapos, dapat good heart ka. Hindi ka dapat maging alisin mo yung hatred sa puso mo. Dapat, i-respect mo, matanda, bata, bigay mo yung respect sa tao. Pare-pareho lang tayong tao. Pare-parehong tao yung maliliit na yan, yung ipanganganak na yan, yung matatanda na yan, yung middle na yan. So, respeto lang. Magandang ano na yun. Na doon ka magi-start sa yung apat na yun na may takot ka sa Diyos, marunong kang rumispeto sa kapwa mo, marunong kang umintindi wag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Basta kung ano lang yung gusto mo, kasi iba-iba ng gusto Gusto yung iba mag-artista, gusto yung iba magtrabaho lang ganito, gusto yung iba maging boss, gusto ng iba mag-asawa na. Kung ano yung pagbutihan mo lang. Kung ano yung kung nag-asawa ka ng bata, pagbutihan mo yung buhay mo. Pagbutihan mo yung mo. Basta wag kang makakaano ng kapwa mo, wag mangha-harm ng kapwa mo. Yun yung pinakaano sa akin. Kahit bata ka, wag kang tantrum ka diyan, may na ka diyan. Wag ganoon. Wag mong ganun pala. Wag mong daging ikumpara yung sarili mo sa iba. Wag mo ikumpara na mayaman ako, gwapo ako sa iyo. Ganito yung pinagmulan ko, ikaw ganito. Wag ganoon. Kasi tandaan mo, pare-parehong tao lang tayo. We are all the child of the universe. Tandaan mo yan. Yung ganun. So, lahat tayo papunta doon. Una-unahan lang. Diba? Dito tayo nanggaling, papunta lahat tayo doon. Walang turning back. So, lahat tayo, magkikita tayo sa end. Yun. Diba? Magkikita tayo sa end. So, I guess Para maging happy ka. Ganun. Ewan ko, yung iba siguro, siyempre, iba yung mentalidad ng iba, pero yun ang dapat sa tao. Sana lahat ng tao ganun. Yun ang dapat sa tao. Walang masyadong para walang masyadong problema. Yeah. Di ba? Hindi naman kailangan maging serious ang everyday. Kailangan may fun, may happy, may jokes, may ups and down.
Andun yung color ng life di ba? So ano lang talaga, chill lang. Yung sa mga kabataan ngayon, sa mga masyadong Overthinker ako. masyadong hindi mo masyadong oo, seryosohin mo yung buhay pero Ay. wag masyadong wag masyadong agresibong wala namang katuturan yung pagiging agresibo mo. Yung alam mo yun, yung merong mga agresibong nakakawalang hiya na, nakakasagasana, nakakaano na, katwiran ng ganito. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Nawawala na yung respeto, nawawala na yung wala ng Diyos, wala ng kapakikipagkapatao kasi nga agresibo na, yung gano'n. Lahat na mayayabang, huwag gano'n. Sana lahat ng Be humble. kabataan. Be humble. Sana. There we go. 'Di ba? That's Sana gano'n. So, this last question before we wrap this up. Thank Okay. you for giving me time. Okay? Pwede mo to seryosohin And or thank- I feel like kabisado mo na yung tatanong ko. Pwede mo seryosohin to or i-joke. Ikaw bahala ko nung Mhm. sagot mo. Honey Kim, Maria, Mhm. Corazon, ano ba, Mama. Para kanino ka bumabangon? Ako, bumabangon ako para sa sarili ko. Wow. Bumabangon ako. For the first time narinig ko yan. Kasi Oo. laging Hindi ang ako sagot mo dati bumabangon for- para sa ibang tao. Yep. Bumabangon That's ako good. para That's sa good. sarili ko. Kasi, once na inuna mo yung sarili mo, from there, makakapagbigay ka ng ibang attention sa iba. Di ba? So, unahin mo yung sarili mo. Lagi. Bumabangon ako. Hindi ako bumabangon para magkape. Bumangon ako para, di ba? Hindi ako bumabangon para magkape. Magkakape ako dahil kaya ako bumangon. Yung ganun. Parang lahat talaga, yung talagang ganun, talagang sa akin ewan ko yung katwiran ng iba, kanino ka, para kanino ka bumabangon? Para sa sarili ko. Yep. Diba? Para sa sarili ko. After all this time, right? Nakuha mo na. That's a good answer. Ang dami mo narinig kasi si Mama, avid listener, naririnig niyo yung mga sagot ng mga guests. Kasi yun yung tanong lagi na parang kanino mo. So, ang gandang answer. Thank you. Pero yeah, Thank there we you. go. Mhm. So, Thank you, thank you. Thank you, Ma. Again. Thank you. And then, This see episode. you. See you. So, Yeah. yeah, I don't know what else to say. May gusto ka bang i-plug? Why, May mga softmate ka ba? Ay mo, ang gusto mo lang i-share? Shout out, I guess. Sino gusto? Shout out ko. Namimiss ko yung mga guests mo dito. Mm. Yung mga nai-interest ako na, si Monica, guest mo uli. Si Monica. yeah. Shout out. There we go. Shout out to Ba't siya Monica. nag-stand out sa'yo, si Monica? I don't know, but a fan siya kausap mo. Tapos si Aldous. There we go. Aldous. Aldous. So, Aldous. One more, para tatlo. And sino pa ba yung... Pinaka-stand out sa'yo, actually. Lalabas yung bias mo. Ano yung favorite episode mo? Pero na-bring up po kasi si Monica. Si Monica kasi fan siya na malaki na yung in-improve niya buhat nung nag-movie kayo ng The Cave. Yeah. The Cave. Shout Kasi out pinanood ko yeah. yon. And then, sino pa bang? Si Aldous. Yeah. Si Aldous. Dahil lagi mo shout out kay Jabez. See you again, Jabez. See you on 2027. 2027. So yung tatlo na yun. Travis. Yun. There we go. 2027. Pero yeah, And next time, si Margo, Jabez, and you, I hope. Kasi, I know. Kasi si Jabez is no Margo ever since. Yeah, nakita niya si Margo. Margo is our basta weird basta yeah, like Yeah. pwede na Margo. Nakita niya Yeah, ever siya. since. So, Jabez, I hope Yeah. that next week. Relative namin na like Yeah. subaybayan. You're like a family to Yeah. us. You know that. You know that. Cute naman, di ba? Dapat dito ka just ko tuwang kate. No, Anyway. Anyway, thank you, Ma, Anything. for being in this episode. Thank you so much. Thank you. Good luck. Good Um, luck. Sa next episode, good luck. Yeah, for sure. Yes, subscribe, follow, alam niyo na yan, mga ganung stuff, Spotify, YouTube, kami. Hope na-enjoy nyo, wisdom, wise words ni Mama, and there we go. Thank you so much for watching. Thank and you. for Thank you listening. then. Thank you then. Midnight Crisis. Yeah. Follow and share. Subscribe. Subscribe and share. There we go. Okay. Yeah, see you guys again next week. Same time, alam niyo, Friday. Bye. Bye. Bye.